magiging full of a team fight as early as possible. Yes. Last and final game, AP Bren laban sa Smart Omega. Sino nga ba ang magwawagi? Sa mga napansin ko agad dun sa ating emblem set, Ogwen deciding to go for tank emblem, tapos tank din yung kanyang pinakaunang emblem set. Tapos tsaka na lang siya nag-focusing mark. So hindi siya about dun sa speed na makakahanap. It's really, ito yung gagawin niya, panggugulo muna, tapos later on, pag mag-focus siya sa pag-burst ng mga heroes. Hindi siya yung quantum charge kadya na Exactly. tipo ng Ay, naku. rovers. Pero si Few yata Ay! ay mapapa-flicker. At nabatumba agad with that gorgeous barrier. Pero si Ryota naman on the other hand, mapo-force din yung kanyang flicker. Sobrang crucial nun kasi kailangan mo din yung Netherrealm para doon sa iyong Faramis magaling doon sa may bandang turtle objective later on. Pero ito na yung sinabi natin, umpisa pa lang, bakbaka na agad. Anything unusual or very new. Yep, so yun yan. Nakita natin dun sa Kaja na iba yung kanyang choice dito. And then Faramis going for the Wilderness Blessing. Kaya naman yung in-expect natin. And Angela, instead na yung papabilis, syempre natin, pull yourself talaga kapag ikaw yung may Angela. So, mas perfect yun. Ay, pero grabe tinatatlo. At actually, apat pa nga sila na nandito ngayon para kay Super Marco. Nandoon yung high electrifying beats na hindi na nga kinailangan para patumbahin yung gold laner ng AP Bren. Maagang pagpupulong para sa mga kabarangay doon sa may gold lane. At hindi natin usually nakikita na unang naikila si Super Marco kasi di ba parang kilala siya as someone na maingat sa lane as much as possible. So, nagamit na, by the way, ang Appraiser's Wrath. Ay, hindi pa pala. Joke lang. Para din kay Kyle Kesey. But if yung mamatay sa middle lane, Wala ng Shadow Stampede na nasitira para gamitin dito ni Few para makatakas. Pero ang Firaga Armor ni Ryota rito, medyo goodbye na pala. Yep. Medyo na-poke nga doon si Ryota. So that means magbabak siya sa ngayon. And this will give AP Bren chance ulit na makakuha ng turtle. Kasi low yung XP ng kabila. Pwede mang zone out yung si Flaptizi as he did. At makakuha sila ng turtle sa ngayon. Gonna be a very clean take mula sa AP Bren. magandang pagbawi para sa AP Bren kasi diba akala natin since una nakatatlong kill nga dito ang Omega ay sila na yung lalamang. But because of Flaptizi, by the way, na tumambay muna doon sa jungle area ni Andori ay medyo na-delay. So far, medyo kakalma muna. Yeah. Hindi pa pala, joke lang sa bottom lane. Both XP laners ayaw umuwi. Maski si Ryota kanina na natanggalan na nga ng Firaga Armor para hindi naman siya agad-agad nag-recall at nag-stay muna siya. 4-0 start para dito sa Omega at may Haskell na si Wow. Kelra. Kanina, hirap na hirap yung itong si Kelra on his Irritel. But on game number 3, maganda agad yung simula para sa kanya. Lamang siya ng 500 gold. Ay, Malaki yan, guys. 600 na. Pagdating sa 3 minutes, malaki yan for gold lane. Oo. Kasi expect mo na lahat ng suporta, lahat ng farm, walang mintis. Makukuha mo lahat. Take note that AP Bren was able to secure turtle, pero lamang pa rin si Kelra. So medyo kailangan mo na mag-regroup ngayon ng AP Bren. Kailangan mo na magkita-kita sa kanilang hive. hindi ito yung aggressive na nakikita natin nung previous games na early game mula sa AP Bren. Parang nakahanapan na ng Smart Omega din yung tamang rotation na gagawin nila para either i-anticipate or kontrahin talaga yung mga ginagawa ng AP Bren. Pero baka ito ang maging pagbabago nung team lang sinasabi natin ngayon. Nakalamang sa lane yung gold lane na Omega. Nakita na, may isang beses kasi napauwi din si Super Marco. And also take note, may Grok sila dun sa una. So meron talagang advantage yung mga teams na kumukuha ng Grok dun sa first wave at least. Masisecure mo talaga yan dahil pwede mong i-delay na mas malapit dun sa torre mo. So itong pinaka nilamang lang ng AP Bren is yung bottom lane which is nandun yung XP. Pero oras lang naman yung mas lamang sila. Ryota still managed to secure himself significant amount of farm. At masakit pa rin siya ngayon. Oo, pag continuous talaga, mararamdaman mo, magkikita natin na magre-regen na si Flaptizi. Halos walang buhay, mga kalahati lang doon. And Chuck is there for the mission. Habang sa'yo naman ng Omega, sila magyata magta-try ng contest or try kumuha ng turtle against AP Bren. Gamit na yung Netherrealm. Wala na dito para sa side ng AP Bren. Pero nandun naman yung Heart Guard. Kyle TZ pa rin pala ang makakasecure ng turtle na sinimulan ng Smart Omega. Pero nandoon yung Divine Judgment. Ginamit onto Kyle TZ. Antorio will fall. However, at nakita natin dun yung bilis ng bawi. Oo, yung mga ganong bawi, guys, yung mga maliliit na magiging malaking factor later on for AP Bren. So for Smart Omega, yes, lamang sila ngayon. Pero pag may mga ganon ulit na casualty and even objective taking,
medyo mahirapan sila ngayon sa AP Bren. Kasi ano ba, late game, sino ba ang mas maganda ang lineup? Tingin ko mas AOE kasi yung sa Omega, like Joy as well as the Irrital. So Oh. sila rin pa rin yung late game. Pero overall kung aaralin talaga natin yung dalawang teams, parang same lang naman din. Para sila may strength sa late game. Netherrealm, masakit sa late game. Of course, yung Ghost Bursters, kakatirin yan. At yung kunat na dito sa April Bren is gonna be there. Of course, ano pa rin to, Kaja carry. So, kahit sino, kahit gano'ng kakunat, basta mahatak ni Kaja, kayang i-burst down with Super Marco. Lalo na nakafocusing mark kasi si Ogwen. So, late game, merong pick-off pa rin ng AP Bren. Pero kung AOE damage, kahit may Faramis ult na Netherrealm, masakit pa rin itong si Iritel. Oo nga pala kasi yung ano din, yung sa side din ng AP Bren, yung Ghost Bursters, nagsasplash din yun eh. So tingnan Oo. natin. For Smart, oh my God, they know their strength even for AP Bren. At kanina 20 minutes yung laban natin, 6 minutes pa lang. So pwede pa muna tayo mag-chill. Dahil joke lang. Para sa game na to. We'll see on how AP Bren is able to defend and give space to Super Marco. Parang ayaw ng Smart Omega mangyari yun. Diretso lang eh, no? Dominance Ice Rush para dito kay Chakno, para tumaki dun sa physical damage. Oh. Pero, sakit. Oo, nabigyan ng beat. Oo, Isang beat. bigyan mo ako ng beat. Oo, binigyan ng beat, tapos biglang nagmala rap god. From Bigla- freestyle na. From freestyle na si Antonio doon. And makikita natin na for Etomax sa maagang, ano yan, advanced thinking. Oo. Parang delicate. Advance mag-isip. Baka biglang matalunan. And sige, tatalon. May mahanap sila rito, which is si Few. Pero nandoon naman si Kyle TZ para sumalubong. Ryota doon sa bandang bottom lane, makakakuha ng isang turret. Pero si Kelra, napaka-agresibo. Talaga namang hindi tinantanan si Few kinapos ng isang hit. One shot. Pero ngayon, merong Divine Judgment na gagamitin onto Antonio. Kaya naman si Kyle TZ for the second time around. Masesecure yung turtle para dito sa AP Bren. Pero inilalaban pa rin nila ito kasi nandyan rin si Ryota. Out na muna para sa parehong kupunan. Okay, no casualty para side ng Omega. Kamunti ka din si Few. Although, this is the second time na makikita natin maagawan or hindi masasecure ni Andorio. Yung wait lang, Ogwen. Ogwen, hindi niya na yata masusustain. Andoon, yung aggression talaga na... Iba yung emblem din na ginamit talaga dito ni Ogwen eh. Parang Oo. medyo may nakikita tayong disadvantage at Oo, ang bagal eh, no? Oh, okay. Si Super Marco. White What a knock-up. charge! Sinalunga lang niya doon sa kanyang saktong pag-dash. At medyo unfortunate talaga yon para sa side ng AP Bren. Ngayon naman, Omega ang literal na nagbababa dito sa jungle. At mukhang may intention na talagang mag-convert into turrets. Oo, parang dediretso rin yata sa may middle lane. Dito ang mga barangay. At umikot na si Ryota. Last Insanity to save that mid lane turret, pero hindi sila magsasucceed. Nandoon yung hatak na bumumula kay Few at si Kyle TZ na magdi-dish out din naman ng damage kontra sa mga miyembro ng Smart Omega. Makakakuha sila ng isang pick-off at si Kenra yung Yeah. nawala. Tingin ko para sa Omega kahit pa, ito lang yata yung mga rare moments na kahit mapatumba yung marksman nyo for exchange of turret ay maganda pa rin kasi mid lane turret pa rin to na nakuha ng Omega. Access dun sa Lord Pit. Kung sakali, mas madali Rakursa kaya nilang invade at meron silang konting invade potential dun sa purple buff. So I think overall, kahit ganun yung nangyari na trade-off, masaya pa rin naman yung Omega sa mga nangyayari. They have to really respect AP Bren, however, kasi napapansin natin, first 3 turtles, dalawa doon ay contested, napupunta pa rin sa Omega. Oo, parang nga kahit binibilisan ng Omega yung rotation nila, meron pa rin nakakahanap pa rin ng trade dito yung AP Bren. Kung mapansin nyo, konti na lang ay, or actually nakahit na nga ng konti doon sa may turret sa may bottom lane. So ito na tayo. Sinabi ni Wolf, dalawang turtle na punta sa AP Bren. Yung Lord Objective, sisimula ni Ryota at nandito rin si Ogwen for the vision. Very crucial kung masesecure ba nila. Makaka-flicker. Medyo delikado yun at kamuntikan para dito sa rover ng AP Bren. Ngayon, at least, kahit paano alam ng Smart Omega na wala nang bigla ang papasok at panghahatak using the Divine Judgment. Nakita pa nila na nasa top lane ngayon si Flap TZ. Kaya naman, todo kampante lang din. Si Ryota ang bumabawas dito sa ating Lord. Although pa wala na rin yung kanyang Firaga Armor, hindi na rin muna papalibutan ng ibang mga players ng Smart Omega. Feeling ko by time na yung ginagawa na AP Bren para makasira na to si Flap TC. Pero tingnan natin, wala nga nang Firaga Armor dito si Atoy R. At si Kyle TC ay pipilitan din na ma-reset. Most likely itong Lord Objective. Pero ang Tori marireveal na kung saan siya magagaling. Kakapit ang Lord dito kay Few. At
masakit yung mga pitik ng Ghost Bursters Oo. ni Few. Meron na ulit pinag-armor though. Pero medyo low on HP. Nandoon yung last insanity, Antonio! Siya naman this time around daw ang babawi at kukuha ng Lord Objective. Kaso nandoon si Super Marco, binabato yung mga kanyang shooter. Kaso may bawi dito na magmumula kina Antonio at kina Kelra na sinaliban ni Eto Max at nagwawala gamit yung kanyang mga para. Eto naman yung border play! Pinagitnaan ng mga players ng Smart Omega! Owen dito, tinatry makatakas pero susunog-sunugin lang siya at maging doon sa kabilang dako. Hindi na mabubuhay si Kyle TZ! Oh my goodness, apat ang patay ngayon sa may AP friend. At si Few on left para dumepensa. Okay, kamuti ka na at sasakay pa nga din si Eto Max. Dahil dyan meron Lord sa may bottom lane. At nakita na natin yung sinasabi natin na ex-border play. Para sa na Omega, pwede na ready sila magmerienda ng moment na yun. Ay, isa pang kapansin-pansin na play dito ng Omega the past 3 games, Iridal plus Angela. Nakita natin na sobrang effective just because of the slows na nakikita natin mula dun sa isang Angela. Enough na siya para makakuha ng kill. Etong si Kelra eventually. Lalo na ang kanyang inunang item dito is the spear. Which we know na perfect yun sa Irital kasi sakto yung cooldown. Last insanity sa buy while charge. Pero merong clutch nether net Ay! na gagamitin. Makaka-flicker out ba ang mga players ng Smart Omega? Mukhang hindi. Nandoon na rin yung Appraiser Strat. Super Marco, siya nga lang ang magiging bawi. At mahatak pabalik si Jack no. Maging ang energy eruption sasakto pa. Pero sinaniban na naman dito si Kedra. Napakataas nung shield na na-generate nila. And mukhang ang target lang kahit paano makabawas ng mid-lane turret. Pero hindi lang pala bawas ng mid-lane turret. Dalawang kills! Dalawang kills ang kukunin nila. It's a double kill for Kedra. At mukhang itutuloy-tuloy na nila on to Kyle TZ, making it 3. It's a triple kill or a shutdown rather onto the jungler of AP Kaya ba? friend. Okay, endable ba para nakikita natin? Go! Ay, pinapaikutan! Play! Pinapaikutan! Merry-go-round! Pero wala nang minions na natitira kaso sa Oh! yung Sanib na magpupula kay Eto Max! Aray! Oh my G! Literal! And it's gonna be a reverse sweep para sa barangay, para sa Smart Omega. Kita natin ang ngiti sa kanilang mga mukha. And this winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Live.